pag sinabi nating insufficiency in substance, nakabatay lamang to dito sa complaint na na-file. Hindi nangangahulugan na wala talagang kinawang mali ang Pangulo na impeachable offense by virtue of just looking into this document na final nila, no? Kaya nga dapat they should have allowed other impeachment complaints to be filed and to be heard, kasi maaring yung iba nito talagang may mas malalim na batayan, at doon masasabi natin it's really sufficient in substance, and therefore pwede talaga siyang magamit. Yun lang naman yung hindi sinasabi na wala siyang kasalanan. Maaring mahina lang talaga itong final na impeachment complaint to begin with. Nagkaroon po ng reply ang Palasyo matapos nga po itong pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Ano pong masasabi nyo rito na parang tila sinasabi na nila na wala talagang ginawang kasalanan? Yung mga akusasyon sa kanya, basahin ko na lang po yung quote, no? Tinanong kung ano yung initial reaction ng Pangulo. Ang sabi po ni Undersecretary Claire Castro na natutuwa siya. At sabi daw ng Pangulo na nasunod ang proseso at yun naman daw ang kanyang gusto. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita nyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon, at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Prof, ano pong masasabi nyo rito? Well, alam niyo naman kapag si Claire Castro na nagsalita, di ba? Syempre, it will always be, in the defense of her boss. And yung maaaring nga dumaan sa proseso. Actually, hindi naman talaga natin kino-question yon. Ang problema lang kasi talaga rito is yung from the very start, no. Number one, yung karakter ng mga tao o yung tao na nag-endorso at saka nag-file nitong impeachment complaint, nakikita naman natin meron talagang connect doon sa doon sa mag-asawa. Pangalawa, bakit hindi hinayaan at tanggapin yung ibang impeachment complaints na may laman at may sustansya. Pangatlo, even if they actually followed the requirements, maliwanag naman, no, na talagang may mga maneuverings, no, to actually just satisfy the idea that the impeachment complaint was actually accepted, that they followed it, pero at the end of the day talagang maliwanag din naman na hindi nila to i-endorse at hindi talaga to pagbobotohan sa plenary, no. So all of these things, no, kahit sabihin pa na ni Claire Castro na gano'n, like I said, no, hindi naman tayo pinanganak kahapon at hindi naman din pwedeng paikutin lang ating makababayan. So alam naman natin kung ano talaga yung kanilang ginagawa. Ihambing ko po yung kanyang pahayag doon sa unang naging desisyon ng Korte Suprema. Laban naman po ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung saan yung mga choice of words, yung mga salita na ginamit doon, di ba, nabanggit na may mga paglabag, pero hindi naman sinasabi na sa desisyon na ito na walang kasalanan ang Vice Presidente. Yan pa yung aalamin. So kumbaga dito sa kanya talagang dahil dumaan na sa ganitong proseso po, ay masasabi na talaga na walang nagawang mali ang Pangulo, Prof. Yeah, that's really the problem, ano, kapag halimbawa yung naging batayan ng kanilang desisyon is an impeachment complaint that is relatively weak and that is lacking in substance. Like I said, no, kinakailangan kasi as in with any other kind of proceeding, kinakailangan kasi ma-establish yung probable cause, no, ideally. Pero dito, how could we establish the probable cause when the allegations are very very minimal, at saka walang talagang malalim na explanation, walang mabuti or walang masinsin na follow through, walang mga presentation ng mga preliminary, at least, supporting the details to prove the allegation. So definitely
hindi talaga yan magiging sufficient in substance. Pero like I said, it doesn't preclude the fact that we needed a deeper investigation into the matter so that the impeachment process is really required para talaga mapatunayan kung talagang may kasalanan o wala. Kasi itong pag sinabi nating insufficiency in substance, nakabatay lamang to dito sa complaint na na-file. Hindi nangangahulugan na wala talagang kinawang mali ang Pangulo na impeachable offense by virtue of just looking into this document na final nila, no? Kaya nga dapat they should have allowed other impeachment complaints to be filed and to be heard, kasi maaring yung iba nito talagang may mas malalim na batayan, at doon masasabi natin it's really sufficient in substance, and therefore pwede talaga siyang magamit. Yun lang naman yung hindi sinasabi na wala siyang kasalanan. Maaring mahina lang talaga itong final na impeachment complaint to begin with. Opo, hanggang saan po ang role o papel ng kongresista sa paghimay ng impeachment? Pwede ba siya mag-abogado, magdepensa mismo doon sa inaakusahan, Prof? Definitely not. Actually, what they can do is they just simply look into the merits and the demerits of the case. They will just be simply looking, yun nga, the substantial, the preliminary circumstantial evidences that may actually be filed, or that is actually being allegedly given to the president. Pero hindi nila po pwedeng depensahan, kasi mangyayari pa yon later on. Actually, even the Congress does not have any power to actually try the case itself. It's a power that's given only to the Senate later on. And even the senators, acting as judges, they cannot also lawyer, or serve as a counsel to the impeachable officer, kasi may kanya-kanyang may kanya-kanyang panels of counsel yan. May prosecution, tsaka meron din tayong meron tayong defense na tinatawag. So sila makikinig lang, makikinig lamang, maaari siguro magtanong every now and then, pero they cannot take sides, kasi if that will be the case, nagiging malinaw kung ano ba talaga yung kanilang sinasang-ayunan na position. Opo, and pwede ba itong questionin din sa Korte Suprema? Kasi simula pa noong naihain itong impeachment complaint, nandyan na yung mga impormasyon, mga balita na ay sadya lang yan dahil para lang magkaroon ng kumbaga after niyan, kung uusad man yan, mababasura din yan, at hindi na pwedeng sampahan ng panibagong impeachment ang presidente sa loob ng 1 year, ligtas na siya. Pwede ba yung questionin sa Korte Suprema, Prof? Di ko alam paano mapapatunayan na sinalaulan nila yung mismong proseso ng impeachment para lang po sa mga ganyan na mga haka-haka po, Prof. Yeah, maaari naman, pero it will have to be endorsed, or it will have to be initiated by the camp of the supporters siguro ng ating ikalawang Pangulo, or any concerned citizen for that matter may be able to do that, to contest this decision. Siyempre, yung principle of co-equality will be here, pero kasi if it will give rise to a legal question as to whether or not the Supreme Court, the Congress really made the right decision, pwede naman talaga tong desisyonan definitely ng Supreme Court, so that hindi magiging hindi na siya magiging president. Kasi pwede talaga to na magamit, like I said kanina, para siyang nagiging ploy, at na-weaponize itong mismong struktura at yung mismong proseso para proteksyonan itong mga dapat talaga na nabibigyan ng kaso o na napapatawan ng impeachment complaints, So I think it's a good option if the Supreme Court will make a final ruling on this, but that will only be happen if if a question will be filed in the Supreme Court. At ang alam ko po, meron ding hakbang ata yung isang grupo na ireklamo din yung
Kamara, particular na yung Office of the Secretary General, considering hindi tinanggap yung mga impeachment complaint, kesyo wala daw yung wala daw yung mismong Secretary General. At meron pa akong napanood, may isang panayam sa isang committee chair, no? Kung di ako nagkakamali, ang committee chair ng Justice, yung umahawak nga dito sa impeachment complaints na ito, na tinanong siya kung hindi ba pwede or pwede ba na idiretso ang complaint kahit wala ang Secretary General, kasi nga ministerial nga lang, pero hindi tumbok yung kanyang pagkakasagot po, Prof, paikot-ikot, at sinabi niya na yung deputy raw pinili daw na hindi tanggapin. Parang sinisi pa yung deputy po kung kaya't hindi na tanggap ang isang impeachment complaint. Pero yung kanyang sagot po, yes or no lang naman, kung pwede ba o hindi tanggapin kahit wala yung Secretary General. Pero yung sagot medyo parang magkakaroon ng pagdududa yung ating mga kababayan na tila sinadya talaga itong ibang mga impeachment complaint na hindi tanggapin dahil sa kesyo wala ang Secretary General. I firmly believe that the House really has their own rules regarding impeachment, no? And I think kung talagang ministerial lang naman itong trabaho ng Secretary General at kung wala naman siya talaga rito, I think it will not preclude the right of the people, especially to file an impeachment complaint just because of her absence. No, kasi if this will be the case, then maaaring maulit ito, no, na pag meron na naman next year magfa-file, she will just leave the country and just tell her staff na it cannot be accepted because I'm not here, no. So in short, para bang yung absence or presence siya ang magdidikta kung ang ating impeachment proceeding matutuloy o matatanggap, no. Pero this is guaranteed by the Constitution and not only dictated by the whims and the mood of just one person. Okay, so again, nagpapakita na naman to ng arbitrariness ng kanilang mga decisions at yung mga rules that they are very much keen on bending just to give in to their convenience.